Matatandang nitong mga nakaraang buwan lamang, binigyan ng sanksyon ng Germany ang bansang Brazil sa pag-export ng mga gawang armored vehicles nito papunta sa ibang bansa matapos tumanggi ang Brazilian government na mag-provide ng military equipment sa Ukraine sa kasalukuyang giyera nito laban sa bansang Russia. Ang nasabing military equipment ay ang mga 35mm na mga bala na ginagamit ng Gepard self-propelled anti-aircraft gun ng Ukraine laban sa mga drones at iba pang aircraft ng Russian forces na nagiging malaking banta sa kanilang mga assets. Bugbog sarado na ng mga drones ng Russia ang mga armored vehicles ng Ukrainian Armed Forces, kaya malaki ang kanilang pangangailangan sa bala para sa kanilang anti-aircraft gun, at ang Brazil sana ang nakikitang makakapag-provide ng ganitong ammunition. Ngunit nang dahil sa pagtanggi ng Brazil, nadamay pa ang Pilipinas sa kanilang gulo, kaya hindi may deliver ang in-order na 28 piraso ng mga Guarani Armored Personnel Carrier para sana sa Philippine Army na nakatakda sanang i-deliver nitong taong 2022. Ngunit sa bagong balita na inilabas nitong nakaraang buwan lamang, mukhang matutuloy na ang delivery ng mga armored personnel carrier sa Pilipinas matapos tanggalin na ng Germany ang sanctions nito sa pag-export ng military equipment. Ayon sa balita, tinanggal na ng Germany ang sanctions nito sa Pilipinas matapos ang ilang buwang negosasyon sa German government. At kung kayo ay nagtataka kung bakit sanction sa Pilipinas ang kanilang tinanggal imbes na sanction sa Brazil ang kanilang tatanggalin, base na rin sa unang napabalita nitong mga nakalipas na buwan. Base sa nakasulat sa article, ang tunay umanong dahilan kung bakit hindi mai-deliver ang mga Guarani armored vehicle sa Pilipinas ay nang dahil sa ipinataw na sanksyon ng Germany sa bansa dahil na rin umano sa human rights issue sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Hindi pa malaman kung alin nga ba talaga ang totoo, kung human rights issue ba talaga ng Pilipinas o ang hindi pagpapadala ng bala ng Brazil sa Ukraine ang naging dahilan ng pagka-delay ng delivery. Ngunit ang importante, tuluyan na itong may di-deliver sa Philippine Army. Ang mga Guarani na ito ay proyekto ng Philippine Army sa Horizon 2 ng AFP Modernization Program na napanalunan ng Elbit Systems ng Israel sa halagang nasa halos 2.3 billion pesos. At kung kayo ay nagtataka ulit kung bakit kasali ang Germany at Brazil sa proyektong ito, kahit na Israel naman ang nagbebenta nito sa Pilipinas, ay dahil sa gawa mismo sa Brazil ang naturang armored vehicle at ang ibang components naman ay gawa sa Germany at ang Israel ang magkakabit ng mga subsystems ng armored vehicle. Hindi lang din ang mga Guarani ang matutuloy sa pagtanggal ng Germany ng sanksyon nito, kundi pati na rin ang mga Pandor 2 8x8 fire support vehicle na kasama din sa binili ng Philippine Army sa Horizon 2 ng AFP Modernization Program. Gawa naman sa Czech Republic ang mismong armored vehicle, samantalang ibang components din ito ay gawa sa Germany at ang mga subsystems ay kakabit din ng bansang Israel. Inaasahang darating ang mga armored vehicle na ito ngayong buwan ng Oktubre, base na rin sa inilabas na impormasyon nitong nakaraang buwan, ngunit hindi pa tayo masyadong sigurado sa ngayon dahil na rin sa patuloy na giyera ng Israel laban sa grupo ng Hamas. Napakalaking tulong ng mga assets na ito para sa Philippine Army dahil sa mas magiging protektado ang ating mga sundalo sa kanilang mga operasyon at magkakaroon ng mas malakas na firepower dahil armado ang Pandor 2 ng 105mm cannon. Kaparehas din ang turret nito at kanyon na ikinabit sa Sabre light tank na binili ng Philippine Army dahil magkasama ang dalawang assets na ito sa iisang proyekto lamang. Sa ngayon, umaasa tayo na agarang may di-deliver ito sa bansa dahil napakatagal na ng delay ng proyektong ito at kailangan na ito ngayon ng ating mga sundalo. At sa isa pang balita, inanunsyo ng Philippine Army na plano nila sa ngayon na mag-acquire ng BrahMos anti-ship missile system na gawa ng BrahMos Aerospace ng bansang India sa kasalukuyang Horizon 3 ng AFP Modernization Program. Ito ay parte ng plano ng hukbong sindatahan ng Pilipinas na bigyan ng importansya ang pangdepensa sa exclusive economic zone ng bansa
at nakapokus sila sa ngayon sa pagpapalakas ng territorial defense dahil na rin sa mga nagiging agresibong galaw ng China. Ayon pa kay AFP Chief Romeo Bronner Jr., iniba na nila ang mga planong bilhin ng hukbong sindatahan sa Horizon 3 at base sa ating mga nakalap na impormasyon, wala pa sa plano ang pagbili ng mga main battle tanks katulad na lang ng Merkava at mga karagdagang armored vehicles para sa Philippine Army dahil nakapokus sa pagdepensa ng coastline ng Pilipinas ang kanilang bibilhin katulad na lang ng BrahMos anti-ship missile. Matatanda ang bumili na rin ang Philippine Marines ng kanilang sariling BrahMos missile system sa halagang halos nasa 19 billion pesos at nakatakda na itong i-deliver bago matapos ang taong 2023. Nasa 3 baterya ang in-order ng Philippine Marines at bawat isang baterya ay mayroong nasa 3 missile launchers. Pagdating naman sa Philippine Army, mas marami umano silang bibilhing BrahMos missile kaya napakagandang balita nito para sa ating bansa at sana'y mabigyan ng agarang pondo ng ating gobyerno. Ang estratehiya sa ngayon ng ating hukbong sindatahan kung sakaling magkaroon ng invasion ay huwag nang palapitin pa ang mga puwersa ng kalaban sa kalupaan ng Pilipinas at habang nasa malayo pa ay agarang may intercept ng ating mga missiles. Bagay na bagay dito ang BrahMos dahil may range ito ng nasa 290 kilometers at may bilis ng nasa 3,400 kilometers per hour. Kasama din sa pangdepensa na prioridad sa ngayon ay ang mga anti-air missile system, mga karagdagang guided missile warships na mas hitik pa sa armas at mas malaki kumpara sa kasalukuyang mga barko ng Pilipinas at lalong-lalo na ang mga multi-role fighters na matagal nang tinatarget bilhin ng ating Philippine Air Force.